Oh, ito pala kayo mga beros. Good morning, isang maulan na umaga po sa bawat isa. Yan. On the way po tayo sa Tagaytay. Kasi hindi pa namin alam kung saan tayo papasyal doon. Andun si Madam, hindi si Rachel. Susunduin namin ni Rapa. Rapa, kaway naman dyan sa mga natin. Yun. Yan. Okay, enjoy watching lang po sa pag-drive. Sige po. Shoutout natin. Breakfast meal. Hindi pa budget sa atin, umaga. Hindi ka pa. Ayos ba tayo dyan mga beros? Food trip muna tayo ng Jollibee. Pambansang fast food ng Pilipino. Medyo makapabihan natin sa ano papunta tayo. Sana po hindi traffic. Yun o, meron po tayo ditong corned beef breakfast almusal. Breakfast almusal. Ano sa'yo na? Burger steak. Burger steak. Ang malipit pa doon, bitin sa isa lang, kailangan 2 piece. Dito kami sa exit ng C5, papasok ng expressway. Yun, kaya muna kami para rakin na tayo papuntang Tagaytay. Naghihintay na si Madam Daming Rachel. Here we go, Tagaytay. Ay, hindi nakita airport dito. Tinakpan na kasi ng ano, ng flyover Churba. Yun na. Sana hindi traffic. Exit natin, Carmona. Tagaan ng ano ka sa Calax eh. Baka easy trip dun eh. Auto sweep tayo eh. Kamusta po mga biyeros? Dito po kami sa SLEX. Yeah, kwento mo yung ano natin ako Tagaytay. So guys, doon tayo sa Tagaytay pupunta. Marami doon bulalo At Tawilis. at tawilis. Doon kami kakain. Hintay na si Madam Dami. Okay na, bye-bye. Lapit na, Tagaytay na po. Yun no. May fog kaya? Siguro meron naman no. Saan kaya banda si Madam? Hindi pa natin yan check sa mapa eh. Na Tagaytay. Mga biyeros, malapit na tayo. May madamdamin. Dito na po tayo sa Tagaytay proper. Yun, proper. Ay, kaliwanag, tignan mo yan. Yun ang tahal yun. Tahal po kilo. Tahal yan. Tal yarn? Ayun. Ayun na guys, oh. Hindi yung kita. Yun. Galaw kayo ng galaw. Welcome to Tagaytay. Grabe yung tahal no? May fog. Mamaya, hanap tayo ng magandang view. Sunduin mo lang si Madam Damin. Ay, Madam Damin. Si Madam Rachel. Yan. Doon tayo sa Olivares. Kakanan tayo doon din. Sunduin namin siya. Alright. Tapos hanap tayo ng pasyalan dito. Pasyalan si Rafael. Ang mabait na anak ko. Yun na oh. Ito tayo sa proper. Kanan
Madam, then saka tayo maghanap ng pasyalan natin. Saan ba banda yun? Ito lang yun eh. Check mo natin guys sa mapa. Alright. Video ka. Video mo sila namin. Sige, dito kami kay Madam. Sila po kami kay Madam. Yan. Ganda ng bahay oh. Bahay yata namin. Saan ba siya? Pumasok na. Yan. Kabitan pa. Yan po si Madam. Ayan. Yun si Madam. No? Ayan. Kasama yung mga katrabaho nila, nag-overnight sila rito. Ayan. Hindi naman. Actually, pinapapasok tayo ni Rachel dun sa loob. Kaso naiya kami ni Rafael sa mga katrabaho niya. Ayun pala, okay. Ay mga bieros, papunta na nga po pala kami sa pasyalan, sa farm. Ito na po si Madam Rachel. Madam Rachel. So, Hi Madam ka naman Rachel. dyan. Hi ka naman. Travel. Travel ni Mars. Mars. Yan guys, oh. Dun sa likod netong ano, maganda dun guys, sino. Ayun, di ka salita. Kaya, mga bieros, yan, papasal muna kami ni Daddy sa, at pati si Mami sa Yukis. Yuki's Farm. Yan, malapit Ayun, oh. tayo, kita Ito. naman sa map. Yun na guys, oh. Ayun, yung mga solar sila. Welcome to Yukis Farm. Ito ba? Ayun, eh. Ay. Ganda lang ang solar nila. Saan tayo? Dito na. Dito na. Good morning mga bieros. Touchdown na po dito sa Yukis Farm. Part siya ng Mendez, Tagaytay. Tama ba? Tama ba? First time po namin pumunta dito. Samahan nyo kaming papasyal po namin kayo kung anong meron po sa Yukis Farm. Animal encounter. Ito yung rate nila. Magkano? 2.7. Brother. 2.7. Yun, shoutout kay Kuya James. Naiya bigla. Yun oh, si James. So hello po, good morning everyone. My name is James and I'll be your farm guide for this Good morning. Tiger po. So this farm is composed of 10 hectares land expand. The rain na use pa lang po ng farm namin is 4. So sa loob ng 4 hectares na to, we have a 3 major walking attraction. So first, meron po kami museum, fancy collection. Second, ng exotic animals. So pag may question po kayo, pwede kayo magtanong sa akin. So, Sir, start na po. maraming salamat po. Tour tayo ni Kuya James. First time Yun. niyo po, no? Yes, first time po. Punta niyo po sa Yukis Farm. Hanapin niyo si Kuya James. Most festival tour guide po talaga ako dito. I work here for 16 years na po. Oh, 16 years na po siya rito. Grabe. Kahit nakapikit, kabisado na ni Kuya James to. Medyo in-renovate namin or inaayos namin yung rabbit house. Ano yan, sir? Rabbit House. Yes. So first kung makikita natin, we're going to see the Japanese koi. Dahan-dahan na madalas ha. Also freshwater stingray. Dito lang talaga pinakamadalas ngayon. Gawa ng kakaulan. Medyo madulas po kasi alam niyo naman pong panahon yan, tag-ulan. Ito yung rabbit house. Elevation siya. Yan, dito po may Japanese koi kami. At freshwater stingray. Ang laki ng Japanese ko yun. So yung mga koi po namin o yung mga koi, lumalaki sila depende sa pond or sa ginagalawan nila. Sa habitat nila. Mas malaki yung ginagalawan or place nila, mas lumalaki sila ng sobrang. Pero depende po pag crowded sila. Kasi pag crowded sila, nagagawa sila sa nutrients and oxygen, so hindi sila lalaki ng sobra. 500 pesos. Magkano to, sir?
1,000 to 1,500. Ayun, for sale po, oh. 1,000 to 1,500. 1,500 isa. Yung mga nasa box. So, weird naman po. Ayun yung mga freshwater stingray namin. May mga lilit dyan yung mga babies. Yung iba po, under the bridge. Nasaan? Nasaan? Ayun sir, sa gilid. Ayun yun, medyo di makita yung ano. Medyo maliit. Ayun po, freshwater, ano nila. Stingray, medyo di makita eh. Ayun po. Saan boss? Ayun, grabe, laki oh. Alam po ba natin ang ibang freshwater stingray? Oy, laki oh. Mas mataas ang bilong mo. Laki ng ano, ganda ng kulay oh. Yun oh. Pearl stingray dyan ang tawag kuya. Ano shop? Shop? Pearl stingray. Pearl Stingray. Hindi mo. Nasa ilalim ng ano eh. Pero at least nakita natin. Nasa ilalim nga ng ano, ng tulay. Saan? Saan na? Ayun oh. Sa ilalim. Ayan. Let's go, let's go. Malaking pagong. Yun. Tortoise. Pag turtle kuya, sila yung nasa saltwater. Pawikan Mm. yung mga yon. Iba pa yung pan turtle sa tortoise din. Ayun, makinig ka nga Kuya James. Marami ka mga tunanak. So, Iba alam yung... po ba itong farm din namin nagsimula lang sa Resos way back noong 1996. Then in-open in public 2005. Oh, Pero ayos, na-notice to ng ibang tao after ng pandemic. Pero mas nakilala nung nagkaroon kami ng capybara. oh. Ano? Capybara? Capybara. Ayun yung parang ano no? Yung parang daga. Yes po. Shell, parang daga daw, Shell. Yung favorite mo, capybara. Ito po, medyo capybara na kasombrelo. Oh, dito naman tayo sa tortoise. Yun, oh. Laki. Abol niya ako. Baka lang nasan siya, di ba nangangagat? Takbo. Ito si Brina. Sabi ni Kuya James, malit pa lang daw to. Baka dinosaur na yung tortoise nila. Ayun, maliit pa. Huh? Maliit pa yun. Yung tayo sa malaki. Kasi kung bibili ka ng ganito kaliit ng black, 100 to 150,000. Pero pag brown, yung mga ganitong brown, nasa 10,000. Yan, nabubuhay sila ng 70 to 100 years. Grabe, tagal pa lang ang buhay ng mga to. Parang tao lang din. Ayun. They are one of the largest species of tortoise in the world. They have a dome shell, are well adapted to arid environments. Ito ang sulcata tortoise. Grabe. Ayun naman, mas malaki ito. Ayun, medyo may tao pa. Yung papakain natin kangkong. Yes. Sabi ni Sir James. Pasok tayo sa Aldabra tortoise. Umiihi. Yun o. Hindi pala umiihi mga tortoise. Oh, feed mo sila. Nak, kain ka nak. Ay, kain ka. Nak, huwag mo kainin ha. Pakainin mo. So, isa-isa lang bigay nyo, ma'am. Pag maliit na, drop nyo na. Woo! Ay, isa. Gusto mag-try sir? Ito sir. Ay, sige. Para meron din kayo. Pwede nyo puntahan yung mga yan. Ang tortoise po, wala silang kabusugan. Kain lang sila ng kain. Oh, Pero parang- mabagal pa rin yung metabolism. Rapa, parang ikaw lang pala eh. Pero alam niyo po ba kahit kain sila ng kain yung pops nila hindi pa nadadigest, pinupops na nila. Tama sir? So hindi siya mangangagat pag lumapit ka sa kanya yung pagkain lang. So kaya okay kang tumabi sa kanya. Pwede kang tabi ka sa kanya habang nagpipicture. Upo ka sa tabi niya, hindi yan. Grabe oh. Unstoppable. O, dito ka na lang sa marami. Dito ka sa gitna. Takot si Rapa. Uli. Ito yung Aldabra tortoise yan. Nabubuhay sila ng 70 to 100 years. Yan. Mga vegetarian pala sila, no? Kain ang kain lang. So, pag nagpakain pala kayo, pag unti na lang itong kangkong na ninyo, medyo bitawan nyo na kasi delikado. Malakas din yung panga nila. Parang si Rapa, lakas kumain. Yun, no? Boy yan? Ah, okay. Ayun, albino? Albino red ex Albino, tiger eh. turtle. Ito po, white spotted pan turtle. Tapos Asian common turtle. Ito yung malakas mga, ano, no? Maagat talaga. Ay hindi po. Ay, hindi, no? Mamaya pakita ko sa inyo. Ay, yung naging Snapping spell. turtle. Ah, okay. Ito hindi ito mga to. Hmm. Ayos.
Yun, dito tayo sa collection ng mga. Gabi naman yung may-ari dito. Puro mga rebulto. Yun o, dito tayo sa Rabbit House. Wala, kulit to. Gusto mo? Ano to, hamster? Guinea pig po. Ayun, pig. Isa-isa mo lang bigay yung Ang gifts po. cute yun. Siya ang cute to. Yan yung pig. Para babiram mo. Yun, si Rapa magkapakain ng mga rabbit. Ito ano lang po kasi nire-renovate yung aming rabbit house. Mabilis dumami to eh. Yung mga rabbit daw, mahilig mag-cry daw pag nakita lang niya nakata yung kasama nila. Kasi pamalig niya sa chicken ng karne. Souvenir siya. Hindi ko dala yung ano ko. Yung tripod. Ang ba't ano yung tripod pasag? Ah, dito yung food court. You know, food court. Actually, ito na yung sawan. So, alam niyo po ba bakit amoy butter popcorn or pandan itong mga to? No po, dahil sa ihi nila. Pag yung ihi nila napunta sa balahibo nila, yun nagka-create ng chemical reaction. So, yung chemical reaction, yun yung ipoproduce na amoy butter popcorn or pandan. At medyo tamad rin po sila. Alam niyo po ba kung bakit? Natutulog lang naman sila up to 16 hours a day. Ah, grabe naman yan. Sana all kompleto tulog. Semi-nocturnal yung mga yan. Pag gusto na gising sa gabi, gigising sila na gabi. Yes. 15 hours yung tulog nila. 16 hours. Sana all. You know. Palawan Berkat. Sila ate. Oh. Shoutout po sa mga staff dyan. Doon naman tayo sa mga reptiles. Mamaya tayo sa mga birds. Sa daming tourist eh. Mexican green iguana. Pero bawat kulay, magkakaiba. Itong dilaw is albino and snow albino. Also, meron din kami crimson. Ang crimson iguana yung orange. Takot ah. Ang Si Godzilla. Godzilla. Parang si Godzilla. Oh. So ito red. Ito talaga. Mexican green iguanas. Oh, Hindi oh. may maliit silang butas doon. Pinaka-kwarto nila yan. Lalo na pag gabi or pag malakas ang ulan, napasok sila doon. Pero kalimitan, nasa labas sila kasi nagpapainit sila since cold-blooded po. Ay, nung ano nila eh. Ayun ang gusto nila eh. Kaya pamilyar sa bayawak, monitor lizard, ayan. Ay, nak sa taas oh. Uy, takot. Monitor lizard. Alam niyo po ba, isa yan sa may pinakamagandang silbi sa nature. Di ba yung ibang animals nagahan para kainin yung ibang animals? Sila naman yung pagka natira, di ba mabubulo yun? Yung iba kinakain na talaga nila. So, monitor lizard, parang silang mga scavenger. Scavenger sila. So, pakita ko naman sa inyo mga snake. Doon naman tayo sa mga sawa. Eh, laki. Albino Burmese python po and common python, reticulated python. Mga non-venomous snake, pero syempre masakit pa rin ang kagat nila. Oo, kaya pa rin paduguin yan. Bahay nyo. Tapos yung link, po, Hindi, bahay nyo yun. bahay niya, pinakataguan niya. Ano? Medyo malang sa umayin sir, kakakain lang yan eh. Chicken din po kasi pinapakain namin sa kanila. Isang malaking chicken is enough for 3 weeks to 1 month. Mas malaki yung kinain nila, mas matagal sila. Mas matagal yung ano. Mas mabagal kasi ang metabolism nila. Oo. Yung pagdadigest. At saka pag bagong kain po ang snake, bawal na bawal silang buhatin or hawakan. Masusuka sila. Stay Pwede put lang sila talaga dyan. yun. Pag magpapalit din ng balat, bawal silang hawakan, irritable naman sila. Pasok tayo sa labas mo. Burmese python po. Mga Burmese python. Eh, doon sa labas yung albino namin, yung Korean, yung totally pinapanood ko. Ito po. Border dragon, or tinatawag din siyang pagona viticips. Matatagpuan siya sa mga desert naman like Sahara Desert and sa medyo mainit sa Mid-East ng Australia. Hindi siya doon. May specific lugar. And may mga BB green iguana kami mga sir. Oh, diba? Ay, magwan nila. At may nag-iisa kaming tarantula. Ayun ano, medyo venomous na. Ayan, may delikado yan sir. Saray sila. Kaya ito naman yung hindi nalaki sobra ng ahas. Familiar sa ball python. Ah, ito,
Venomous din siya. No po. Ginagawa lang siyang pet kasi yung mga balancer, 53 inches na ho. Oo, ayun ang minakukuha ka minsan. Yes no? po. Nakakita po ako niya, pinamprank niya dun sa... Nilagyan niya sa bag. Yung security guard sa mga mall, check. May ganyan dun. Hindi. Mas malaki yung alligator dyan. Ito naman ganyan. Hindi. Tulog lang siya. Yan na, ito yung for sale namin sa Ito yung binibenta. Isa na lang pala. Oo, ayun yung sulkatin. Yes po, yun yung malaki doon. Magkano yung ganyan? Nasa 8 to 10,000 siguro sila. Sabi na, yung presyo niya eh. Ate, oh. Sulkata. Ate, look. 8 to 10,000. Ito tansan. Ganyan na. Yung hatchling po yan. Lalaki yan ng pagay ng... Tripan. Ito kayo lang, sabi na po. Yung mga nasa... Sa kabila. Grabe yung mga reptiles dito sa Ayokos Farm. Alam mo kung saan ako natakot? Doon sa may Tapos tree mga frog. 5-year-old na sila, iwan nyo lang dyan. Basta Black may frog. bakod dyan, Black frog yata yan eh. sila everyday. Takot. Talaga sa palaka. Pamalit naman kayo sa mga plants, orchids. Alam niyo ito yan, yung maliit, may breed na husky, yung cotton husky. May American Bully naman po kami. Saan yan? Ay, for mga aso. Yun. American Bully. Tulog. Ito yung mga husky. Crossbreed. Yung iba po, ayun, nakita nyo naman yan, ayun yung white. Yung Japanese nakita namin nasa loob. Naka-aircon yung 24/7. Ito yung Uy, tatay grabe. niya to. Malamute po. Katakay anak na to. Malamute. Laki oh. Kaso sir, nabansot pa nga yan eh. Ito. Medyo bansot pa siya. Kasi nakita ko sa TV. Lalaki sir, Lalaki. malaki. Kasi sila yung mga naghihila ng sled, mga sled dogs. Ay, Medyo yung nagana matanda sa na rin. snow, no? Yes, sa Oh, Alaska medyo sila matanda. originated. Uy, laki. Grabe. Pag tumayo yan, medyo ganito siya. Pero medyo matanda na rin po ito. Yung Alaskan Malik. Hi! Japanese ako. Yung Japanese nakita namin kuya, nandun siya sa loob ng aircon, pero kulay puti siya, as in puting-puti. Parang snow. Kaya pala naka-aircon. Pag bear mouse nga po, yung cute niya, para siyang polar bear. Para siyang polar bear. Wala, nakatawag. Ito, polar bears. Sayang yun. Ayun oh. Hopper! Hindi siya nagre-response sa ganyang birthday nila, February. February, mo ka-birthday pa ni... Ka-birthday ko pa. Uy, ganda. Since may tao pa po, mamaya tayo dyan. Punta muna tayo sa modern dinosaur sa dulo. Si Sir, bro. dito may fishes kami. Ay, ito, mga ano? Ay, ano to ah? Oscar fish. Oscar ah. Ayun po, arwana. At ito Oh. yung Electropicial na albino. Ay, grabe din niya. Ay, ito, Oscar. Oscar yan. Oh, ano, Oscar. Pero itong isang paparot. Pwede sila magkasama, ano? Arwana. Nagulat nga kami, nag-coexist eh. Di ba mga territorial lalo na Oscar? Pero ang laki kasi ng pond, kaya okay lang. Okay lang. Ayun, may isang ano, tapos bubunta siya dito. Pwede pala yung Oscar sa Arwana eh. Kung malaki, kung aquarium lang. Mag-aaway sila sir, malit lang yung field. Hindi kaya pag sabay sila lumaki, at least Opo. Pero pagka magkaiba sila tapos pinagsama nyo, patayan niya. Yun lang. Lalo lang Oscar, tulong-tulong. Mambubuli. Yes, pumunta nyo tayo. Ito po, ay turtle din yan. Tapos ito po, Brahma chicken. Ay, ito yung may pajama. Pakita ko sa inyo, nakatayo yun. May balahibo sila mang hanggang sa paa. Grabe. Social na chicken to. Brahma chicken. Ah, ito pala yung mga may ano. Chicken, yung mga nangingitlog ng brown eggs. Ito yung mga binibenta. Ah, anong chicken to? Rhode Island chicken. Ah, Rhode Island. Ang laki ah. Sir, malilit pa nga yan eh. Yes, ma'am. Talagang lampet at natuturuan sila like aso. Kung ano yung mga tinuturo nila sa aso, kaya nilang matutunan. Sino to? Bacon. Pot-bellied pig. So, meron kami niyang pinangalanan namin sisig. Sisig. Ako 2 months old, like, na-train siya ng keeper namin, nasama siya. Sama-sama siya. Grabe. Sisig. Tinili sir yung sisiw pa lang, may balahibo na sa paa. Sisiw pa lang. Hindi oh.
Taray naman itong manok na to. Ipadyam. May pajama agad. Ang full grown po niyan is nasa 10 kilo. Oo. Yes, ma'am. 10,000 din naman ang isa. Magkano binibenta niya pag ganyan mga ano? Siguro sir, maximum na 10,000. Kasi sabi ng guest ko, sisi pa lang 7,500. So, benta pala mag-alaga niyan ah. Mas benta niyo sir? Oo. Hindi, Rhode Island ang gusto ko. Saka yung ano, decalb. Kasawari. Uy, kala ko- Tinatawag po siyang modern dinosaur or kinukonsider siya as living dinosaur. Ay, ito kasi. Pasok po siya sa pinakamapanganib at Kasawari. nakamamatay na ibon. Alam niyo ba kung bakit? Tignan niyo po yung tuka niya na kayang bumasag o bumutas ng bungo. Ito yung modern Ano po dinosaur yun? daw. Yung sipa niya paharap Si kayang Kasawari. pero yung kuko niya kayang pumunit o bumutas ng skin or ano natin. Bukod po doon, basically kaya niyang tumalon hanggang 7 feet at tumakbo hanggang 50 km per hour. Kaya niya rito? Pag may buwelo sir. Ah, okay. Tsaka napaka-territorial niya to. Minsan pinapagala namin siya dyan. Hindi naman na, binili kasi namin siya maliit pa lang sir. Sanay na. Hindi siya trained na ano man kasi patikipan inaano niya pero hindi pina-prevent naman namin na ano siya. Kaya as a Sakit guide, pala to. pag nandito siya, Modern sinasabihan dinosaur. talaga namin ng guest kasi pag Kasawari. dumikit ka dito, nandiyan siya, nanggaganyan talaga siya. Delikado, no? Kaya pala may hiyaron siya na Ay, for ano. kids naman po kasi lalo na pag field trip, dagsaan yung bata doon. Kaya inaano namin, inarangan namin dyan. Dito tayo sa mga ostrich. Pakita natin. Yan po yung So, pinakamabait medyo namin maambon horse. eh. Kasi yung black horse may attitude problem. Ayun po sa Rex eh. Pati Solo yung- flight siya. Sir, pati yung lalaking ostrich namin kailangan ilayo or Ah, ikulong. okay, oh. Kasi territorial yan. Yun lang. Ito mga to, puro babae ito mga to. Opo. Rapa dito ka rapa, maambon. Sabi ko sa kanya, Mabait yan. dahil sa picturean kita. Go. Sige, lapit Yan, lapitan mo. Mabait namin yung horse si Lola. Wala. Sir, miniature horse, ma'am, galing po sila ng Europe. Hindi na sila lalaki. picture Sir, alam niyo po mga matanda na yan. Ilan taon na yun, sir? Sir, they can live up to 25 to 35. Pero ito nasa kalahati na ng edad niya. Medyo matanda na siya. Ito, hindi po, naninipa lang. Uy, Pero paharap ang sipa nila. Okay lang kahit nandito ka sa gilid. Bakit? Tapos ka muna lumayo. Go kuya, closer, it's okay. Mabait ka, nandito ako oh. Ito na lang daw. Nalayo yan si Bubbles. Nakita na lang kay Kuya. Ito mabait to si Buttercup. Tapos pipicturean ko kayo. Yes. Dali, lapit kayo sa picture na lang. di sa gilid ka lang nak. Go lang go. Hello. Yan, oh. Mabait siya, nandito ako. Kalma ka lang. Basta may tour guide ka, safe ka. Yun oh. Dikit ka sa kanya, pwede kang gumanto oh. Yakapin mo siya dali. Pwede ba sumakay dyan? No po. Napasog ka sa kanya. Dali nak. Lapit ka pa, dali. Hindi pa. Dali, akbay ka. Takot si Rafael. Nagsisend po siya, tinan nyo, kaya kamot siya ng kamot. Yung mga pinag-anuhan niya ng balahibo niya. Sir, itong ostrich, mabagal lang naman ang takbo. Uy! Umihi pa. Ang dami ihi oh. Ang linaw, no? Linaw. Pwede inumin. Dito mo yung kambing. Meh. Ship yan nak. Hindi ang kambing. Meh. Alam niyo po ba, isang sipa lang ng ostrich, dalawa lang tayo pupunta natin. It's either hospital or coffin. Oh, lakas ng paa. Left na pag lalaki, lalo na yun, no? Itim po ang kulay ng lalaki. Yung lalaki, kinukulong nila kasi may ano yan. Aggressive. May attitude. May attitude. Pati yung black horse, may attitude rin yun, Hindi sir. ng black horse. Yung si Kaya medyo nakalayo. Lalapitan natin yung pero sa doon tayo, magpipid tayo. Yung ibang hayop doon, ito yung ostrich na lalaki, nakahiwalay. Kasi by territorial nga. Masungit, may attitude. Pati yung maitim na aso. Yung black horse doon. Dito sa ano. Nalayo siya ng usa. Ayaw niya nang hinahawakan siya. Medyo maambon. Dito ka nak. Labas muna tayo sa mga. Huwag ka sa gilid nak. Ay, huwag ka sa likod niya. Labas muna tayo. Doon nagpapakain sa loob kasi nga sumisipa. Mali. Nak, dito ka na po. Yes, yun o. Napakain pa si Rapa. Pwede kang dito. Pwede mo siya igan. It's okay, go. Hawakan mo anak. Yeah, it's okay, go. Sige, anak. Kuya.
Mabait siya, kalma lang. Alam niyo po ba bakit may white stripes ang zebra? Absent po ng melanin yung may white na lang. Kuya, hawakan mo ng may pet para ka na ipaglaro ng tag-of-war. Hipitan mo lang ang hawak. Sige lang, hindi naman sila Ano, mag-aano. sir? Pwede dito sa isa? Yes, ito po mas mabait talaga. Yun. Gusto niyo po Uy. group photo? Gitna po kayo dito sa dalawang to. Dito. Kasi ito pwede niyo ipet. Bayo ko yung phone niyo. Pwede ka Yung dito. isa daw mabait, yung isa medyo aggressive. Pwede naman po Ito yung mabait dalawa. to. Mabait tong si bro. Sir, ma'am dyan kay Marty. Marty Feeds. Ayan no. Ayan. Grabe, eat and run Tapos pakainin, alis agad. Yan talaga. Pero yung pinapakain natin, pinaka-stack lang nila yan. Kasi bago sila palabasin sa bawat cages nila, pinapakain muna sila. Ang pinakakulungan po nila Busog yung na barn. nila. Ayun, yung pula, yung pula. Yes po, ginawa talaga namin yan para sa Ganda lang sana, all me really know. So, Yung taas, storage ng pagkain, Ayos, yung baba kanila. hindi. Yan. Tara mga beros, tayo sa hydroponics. Yun ang business namin ni Kuya Philip dati. Kuya Philip, kamusta dyan sa langit? Hydroponics yun. Yung pandemic, ayun ang business namin. Doon kami nakasurvive sa awa ng Diyos. Ito na, hydroponics. Sakto, may cover ano. Medyo mulan. Yun oh. Sarap magkaganito siya sa bahay Welcome to May tatlong hydroponics. uri ng hydroponics akong alam. Aeroponics, aquaponics, tsaka hydroponics. Ang gamit namin, hydroponics. So ito po is composed po siya ng 95% na water, yun yung ginagamit namin, at 5% na growing medium. Ooh. So ang growing medium na to is hindi siya lupa. Pinagsama po yan na coconut husk or bunot at saka river sand. Pinagmimix po yan tapos nilalagay sa ganito. Niluluto siya ng 10 to 20 minutes para mamatay yung mga bacteria. Then alam nyo rin po ba, bawat mga lettuce is may araw kung kailan sila pwedeng i-harvest. Hanggang 50 days lang ang pinakamatagal. Pag lumagpas sila doon, may mabibili kayo sa mga market, medyo mapait, Mapait, yan. overdue na sila. Pero ito, may konti, normal yon. Sir, anong variety yan, sir? Red lettuce o lolo rosa, tinatawag Oh, yan, siya. Lolo Rosa. Green eyes po yung ganito. Oh, At yung green medyo eyes. crunchy, romaine. Ayun yung gusto kong itanim na mahirap. Na mahirap palaguin. Yung ano. Mahirap din kasi lalo na Oh. pag direct soil. Yup. Hindi sila ano. Yun hydroponics, petchay. Ito, Altima. Yun sa kanila. Kabila, red lettuce. Abisado ko pa. Nag-ano kami ni Kuya Philip dito dati. Yan. Itong masarap. Ito yung crunchy. Ito yung dito ko nahirapan patubuin Yan. Bale guys, naka-ano po sila, naka-NFT. Yan. Ang gamit kasi namin dati, styrobox. Tapos nakababad lang. Then sila dito ay naka-cocopit din. Yan. Cocopit with Sun River daw. Tapos pinapakuluan nila din lalagay. Yun Tapos running water na to. Then nilalagay ng anting solution. Kabisado ko pa. Sarap ng ganito Welcome to hydroponics land. Ay, bre. Welcome to hydroponics farm. Ayos. Ayos. Tama mga biyeros. Doon tayo sa next target. Next target. Paalam, hydroponics. Ayun yung pinaka-nutrients nila. Hindi nakita. Ito nag-cycle yan. Dito sa hose. Pababa dun sa dulo. Then dito pupunta. Then ikot na naman. Okay. Ayos. Ito may maliliit pang mga baby lettuce to. Ito ba? Anong variety to? Ito yung crispy. Romaine po Yun, romaine. Ayun yung mahirap itanim na na lettuce. Mahirap palaki. Diyan kami na lilegi kami dyan. Yun. Ang ano mo? Ayan. Yun. Ayun ba yung nandudura? Duran po ko niyan. Duran daw si kuya. Ay ba yung lama? Pero yung Alpaca.
Camel family po ang alpaca. Tapos ang kinaganda nito, kaya nila mag-adapt sa mga climate na ganito. Oo, tindi. Ayun po sila doon nakakulong yung Ay, nakakulong sila. Yung tatlong white, mamaya sana pakita ko sa inyo malapit sa may food Yun court. o, alpaca o, nakakaan sila eh. Medyo shy. Alpaca. Kamag-anak ng camel. So ito naman po, Uy, white-bellied agila. sea eagle, white-crested sea eagle. Oh. Sa lahi nito, Ooh. Wala, hindi natin na-video niya. kala niya kasi pagkain to. Diyan pagkain. Galit siya. Agila. Ako! White-bellied sea eagle. Ito yung mga nagdadive. Na nangukuha ng isda. Ay, ito lawin, no? Ganda lang ganda lang kulay lawin to, boss. So po, pinagkakamalan nila mga bald eagle yun eh. Ganda, oh. Kung sila po okay lang makipag-socialize, yung kabila hindi. Tala niyo po ba yun is napaka-loyal nun? Uy, ito Yung pala. white-bellied na yun, pag namatay, yun po, yung malalaking bird na yun. Pag namatay kasi yung asawa niyang female, they don't find another one o hindi na siya nagamit ng iba. Pero in human care, pag nilagyan niyo siya ng ibang female, papatay niyo siya. Oh, Ganun sila ka-loyal. hindi, no? Ano to? Ang pangalan, Brahmin. Mini kay, Brahmini. redback eagle, pero sa Tagalog yan, lawin lang. Tagalog, lawin. Ayos. Oh, sira po. Nako. Ano ba yun? Sila discrested mga or nakakanegra. Hindi May nahuli naman. kang maya, no? May nahuli kang maya. Ayun sir, oh. May siguro na kumakain ng ano. Yung puto. Omnivore din po sila. Alam niyo po ba karamihan sa mga monkeys, inuugasan nila ang kamay at pa nila gamit yung ihi nila. Yung medyo mapangi din tayo, iniihan niya sarili niya. So tinatawag sila na Celebes crested macaque or macaca negra. So tinatawag din sila sa Indonesia na Indonesian monkey. Ganyan po ang puwetan nila. Pero pag babae po, tingnan niyo yung puwetan ng babae. Nagkaka-menstruation kasi ang female ma'am, sir. Namamagay yung puwetan nito. Tingnan niyo yung puwetan niya, maga. Oh, may men siya. Aww. Sabi lang. Sad yarn. Ngayon siya lang pag hindi Sad ko. naman si Ate Red. Moody pa ganyan. Yan si Love. So dito naman po meron kaming different types ng wild ducks or duckses. May glowing in the light kami, ito. Going to... Di ba may glowing in the dark? Ito naman pag nasisinaga ng araw, sir, mas lumalabas ang kulay kasi Oh, nila. ganda, no? So Black is tinatawag sila na black is Angus duck. Malalaman natin ng babae or lalaki, kung hindi kayo sanay sa pagtingin sa kanila, tingnan nyo na lang ang size. Mas kalimitan po kasi sa mga ibon, lalo na pag magkakatulad sila, mas malaki ng konti ang babae. Malapad. Yes. Pero ito, depende sa kulot ng buntot. Pero ngayon, nagpapalit sila ng balaybo. Kaya yung iba walang kulot na gano'n. Daming variety ng ano, no? Wild ducks po yung lahat yung mga nagmamigrate. Ito naman wood duck, pero shading season din. Ito yung lalaki, pero ganito kagandang lalaki. Oh? Ayos, ah. Tapos ito naman po yung duck na nagkukos ng plane crash. Yung isa sa mga nagbo-bird strike. Uy! Tail duck po, kaya nilang lumipad ng 4,000 feet lang naman. Mataas, ah. Sila yung bumabangga sa windshield, sumusot sa LSC at engine ng aeroplano. Grabe. Malilit man pong tignan, pero ang delikado pagdating sa mga aeroplano. Yung mga nag-ano, sumusot sa makina ng aeroplano. Delikado pala to. At ito naman po ang pinakamalaking uri ng Philippine Eagle Owl. Ito po is Philippine Hornbill or tinatawag siya na Rufous Hornbill. Pero mas kilala din po siya sa tawag na kalaw. Oo, kalaw. May isa pa pong pangalan yan. Ang tawag sa kanila is Clock of the Mountain kasi yung boses nila o yung tunog nilang ganyan, pag full grown na sila, buo yan, umakabot ng 1.5 kilometer lang naman. Layo, ah. Mga inakay pa po yan ha, 1 year old pa lang. Ito lang. Nasa lang. Ang isa naman kami pinakamagandang ducks, ito lalaki din, shading niya. Ganda siya sir, kaganda. Oh? Mandarin duck or rainbow duck. Mga rin ako. Alam niyo po ba nagre-represent siya ng pagmamahal, katapatan at kaligayahan? Yun. Ganun siya. Pero para sa bayan ma'am, nagkukutuan lang. Ito yung lalaki dyan, yung puti ang paa. Pero ganito siya kaganda kasi oh. May kalapate kami, ang laki. Kita niyo yung black na yun? Kalapati yun? Pigeon yan. Ang laki sir, no? Ang tawag sa kanya is crown pigeon, galing naman siya ng New Guinea. Pero yun yung kalapating mababa ang lipad. Yung Magdalena yan. Ano pangalan ito, sir? Capybara po. Capybara. Yan po,
Dalawa yun nandyan, dalawa yung nasa breeding area. Chill lang ah. Nakakamukha ni Rapay, no? Malaki po sila ng kasilaki sir ng baboy ramo. Ito oh. Ay, kalo kapibara. At tumitimbang po sila hanggang 50 kilo. Gusto niyo makita yung isa ma'am? Hindi. Ayun siya sa tubig. Oh. Dito po, kita siya. Kabila. Tingnan sa kabila. Ayun sir, sa ilalim ng plants, mas kita ayun. Yun yung pinakamalaki. Hindi sa loob. Oo, tumitimbang po sila. Yan, nakita. Hindi, yung before po, pwedeng papasukin yun sa kapibara. Kaso nga lang, yun na-stress so. Kaya ano. Saan ang pasukan, sir? Dyan sa kabila. Sorry. Ito po yung kapibara. Oh. Nakita niyo po kanina. Nakakawa ka sir, pag hindi namin na-breed, tapos namamatay lang dahil sa stress. Oo, kaya kailangan alagaan talaga. Yun siya. Pinibrand muna namin. After naman po pala ng tour natin, pwede pa. Ito. Ito si Blackjack, ito si Jonas. Ikaw muna. Tinatawag po sila na Black Palm Kakatu or tinatawag din po sila na Great Black Kakatu. Alam niyo po ba ito is nagkakahalaga siya ng 16,000 USD to 20,000 USD. Umaabot siya ng milyon. Kuya siya shoulder. Kalma lang, tiwala ka. Dito na. Blackjack nga, ay Jonas nga. Dito ka lang sa kabila. Jonas! Sino gusto po mag-try next? Daddy ka, Dad. Puti lang bird kaya, lagyan ko kayo ng puti ah. Mga biyers, try natin ha. Bilyon pala yung halaga ng dalawang yun. 1.1 po isa. Agtalig ka ano. Medyo mabigat lang kasi sila sir. Lalo na to kasi tumitimang sila hanggang 1.5 or 1.5. Kami, manggaw. Hindi pinagdagan pa ni Kuya. Hindi sila nakatingin dito. Di ba? Sakit dito, oh. Ang cute niya. Si Billy. Alam, meron pa isa. Meron pa. Billy. Di ba ayun yung kumakanta? Nakalis ka dyan. Tingin ko si Daddy. Ulo. Yan. Hello. Wait lang. Sugat ba, Mama? Corella ka. Nakalis ka. Kapit ka rito. Ano? Grabe mga bears. Ewan ko ba rito sa ano? Tindi. Dad, picture. Ayun oh. Bro, photo po ay gusto niya? Ganyan na lang kaya. Sabi ko kayo mo yung black nila sa mata. Pag sobrang liit na yung parang tuldok ng ballpen at tumataas yung balaybon nila dito ng sobra. Stress sila. Pag hinawakan Ay mo nung sila, ano. manunuka na sila. Pero since ganyan siya, Kalmado lang. yan. Meron talaga. Ang galing ko eh. Oh. Expert talaga. Oh. Hindi ma'am, Trinjan for touching and holding. Magkano naman ganyan, sir? 10 to 15,000 po. Parang masarap mag-alaga ah. Sir, pwede silang i-pre-flight. Basta na sa inyo siya lumaki. Tapos pinapakain siya since bata pa. Tapos may pangalan siya. Tapos bibigyan siya ng call. Halimbawa, come here or come. Pangalan na siya ng kung anong gusto niyong pangalan. Nasa taas siya ng kisame nyo. Ah. Yung mango, come here. Pwede sa bahay Tapos may lang. sipol. Yes. Oo. Tapos may malit lang sila na cage. Okay. Hindi naman makalat, matae. Hindi po, basta may pagkainan nila, nandun lang sila may patungan, doon lang sila kakain. Oh, marunong, no? Parang gusto Pero kong yung po bumili. sila, syempre, pag hindi na-train nyo po sila, kung saan-saan. Nag-video ka ba? Okay na po mga biyeros. Yan, exit na po tayo. Feeling ko nakakapag-enjoy dito sa ano, sa may ibon, doon mag-enjoy. Bali 12 o'clock na. Punta tayo sa mismong proper town ng Tagaytay. Magana tayo, Bulalo at Tawilis. Saan punta? Punta sa Kapibara. Bawal kasi makapasok doon. Before pwede, kaso nga lang kasi na-stress nga. So, siyempre, dalawa lang sila rito, dalawang piraso. Kailangan paramihin sila para ano. Kaya kailangan alagaan mabuti. Na-stress sila sa mga ano, sa tao. Ayos dito sa Yukis Farm. Ang ginawa po namin tour rate dito, may kasamang tour guide, 900 adult, 800 naman sa bata. Yan. Yan sila. Huwag mo rin ako ganyan, maistas nga. Ayan. Huling sulyap. Huling sulyap. Ano? Naantok ka. Ano natin? Hindi kami nakapasok sa loob kasi nga nai-stress sila. Kawawa naman.
Parang baboy ramo lang. Let's go na, let's go. Yeah, kaya na tayo ng bulalo. Yung sinusut-sut. Gusto mo na ba magbulalo, Rapa? Ayun. Mami, saan ba yung pinuntahan nyo? Doon tayo punta. Punta tayo sa may malapit sa Mahogany Market. Yan. Doon mas maraming masasarap na ano. Doon tayo punta. Na bulalo. Yung sinusut-sut. Saan ba? Sa Taalis may mga ganun. Pwede sa Taal na lang. Para maganda yung ano natin dun. Sa Taal. Gusto ko po saan yung pinuntahan na mami. Wow. Di po, may lang mga beras. Pasang dali. Let's go! Bulalo. Let's go, bulalo! Goodbye, Yuki's Farm!